Hello guys, ayan. Kaka-pick up lang ng order ni Sis Vine. Thank you pala sa pagdaan at sa pag-order. Saglit lang eh, nagmamadali sila eh. Sana nakapagkwentuhan pa ng medyo matagal. Tapos nagluto ako ng hapunan namin, ano lang. Sarap ito. Philly cheesesteak. With blueberry na ano. Juice galing sa Costco. Sa IKEA. Happy Canada Day pala. Yan ang Canada Day celebration namin. Dati kasi pag Canada Day, yung mga labas kami, ganyan. Nood ng fireworks. Tapos nood ng fireworks. Ngayon tinatamad na eh kasi busy eh, yung kalsada. Tsaka pag hirap maghanap ng parking. Halimbawa manonood ka ng fireworks, kailangan maaga pa lang, hapon pa lang. Nandun na kayo. Wala namang oras para dun. Tsaka hindi. Alam niyo naman, usually wala naman akong holiday talaga. Pasok na naman bukas. Hindi uso ang holiday sa akin eh. Lagi may pasok. Pero dati, nakakalabas pa rin tayo kahit may pasok ka, di ba? Kahit gabi yun. Kaso ngayon parang hanap ng parking. Labas ba tayo? Mga bata, mas gusto dito lang sa bahay. Si Jonas kakauwi lang din, galing camping. Yeah. Ayun, tingin pa, kumaka-wifi, no? Parang nakita ka nila. Ano yung Canada Day sa amin? Kumbaga, celebrate din namin kahit sa simpleng bagay para Yan, kasi yan, nagkaroon kami ng chance na maging citizen. Maging citizen ng Canada. Yeah. So, thankful kami. Thankful. Nabigyan kami ng chance. Kaya sineselebrate din namin yan sa simpleng paraan lang namin. Sa work, ang ina, nagano kami celebrate ng Canada Day. So, ito yung unang-una naming Canada Day na citizen. Yeah. So, maraming dapat ipagpasalamat. Ayun, kagat na siya, ha? Isang kagat nga dyan. Laki. Binibisil kasi yan, dear. Oo nga, nilagyan ko ng juice eh. Nahiya ka eh, no? Pipiga. Hello guys, magandang gabi. Magandang gabi, pero parang hapon na hapon. Ano na? 7:30 lang galing ng work eh. Lakad-lakad. Ay, nako. Maganda ang panahon eh. Wala nang ulan, pero medyo malamig pa rin. Ganda araw eh. Dumadami na nagre-renta rito eh. Dami na nakaparada sa kabilang side. Tagal niyan bago na puno, parang months. Parang kalahating taon na siyang ganyan na walang nagre-rent. Hindi pa nga rin puno eh. Hindi pa rin puno. Wala pa rin nakalagay ng mga yun nasa dulo, dalawa. Pero maganda naman kasi yung maganda naman kasi yung pwesto main. Tapos ito pala, yun yung kanto na yun na may binubuo na yan. Magiging fire station. So kahit pa paano mas safe na. Meron kang pagka may mga emergency or 911, pag tumawag ka dyan lang, respond ka agad sila. Yan, tawid na tayo. Lakad din natin yan. Paikot. Exercise konti. Walking. Ganda ng grass nila kasi bago pa eh. Tapos ganda pa, may mga puno sila. 2 puno kaagad. Ayan, meron silang yung garage nila sa baba. Pinaka first floor nila garage. Tapos anda mo. Tapos anda mo nito, dear. Tingnan mo. Nagbubuo ng pamilya, yung mga nag-start talaga yung mga townhouses, yung mga nag-upgrade, mga lumipat galing sa ibang probinsya, may mga nagbebenta din, marami rin nagbebenta, kumbaga mga nag-upgrade, iba nagbenta para mag-upgrade, iba nagbenta para mag-downgrade naman. Stay na wala mag-ano ka, anong na-downgrade mo? Duplex lang naman yan sa atin. So, saktong-sakto lang sa atin yan. Pero lahat ito occupied na, no? Ito, itong sa looban dito. Occupied dito. Puno na. Ganda rin ang pwesto nito no? Alin? Itong paikot na to. Maganda pag townhouse, makuha mo yung corner lot kasi malaki ang space. Bali yung townhouse ito, 3 lang pala, no? Oo. Kaya parang mas malaki, no? Compare yun sa may bungad.
Bungad Siyam yun na magkakatabi. Ito 3. Ito 4. Itong isa na to. Pero itong gray 3. Ayan. Ganda rin. Ito, ang laki ng ano eh. Ang laki ng space nila. Ito, ganyan hanggang doon. Tapos may garahe sila. Ito, bakante pa itong malaki na to. Sabi nila, yung malaki daw na yung gagawin daw na yan eh. Ano? Recreation. Recreation din? Sabi Tapos yun yung sa fire department. Dami tinatayo. Maganda tong area namin eh. Kaya nga kung tatanungin, ayoko na ring lumipat talaga kasi yung location namin malapit sa exit ng Deerfoot, malapit sa exit ng Stony. Tapos accessible sa lahat. Kumbaga yan, ganito may mga shop na dyan. So pumunta sa mga Asian store, saglit lang din. Pero ito parang ang dami pang bakante. Pinatag na, dati dyan ako nagbabike eh. Yan yung nakita namin, nagbike kami. Bundok ng Tambak. Isang malaki yan eh. Kaya malamang dyan nga yung recreation, baka dadagdagan pa ng iba yan. Tapos yun, yung isang malaki na yun, ano yan yung retirement dito. Isa sa malalaki yan, ano? Ilang building yan, dami yan, ano? 3 yan, magkakatabi. Yung bago pa lang yung isa niyan, ano? Tinry ko mag-apply dyan eh, kaso hindi swerten eh. Talagang ano sila, internal hiring. Kailangan palakasan. Kung sino malakas ang pasok, yun ang makukuha. Wala. Yan talaga. Layo rin kasi. Masama maganda naman yung trabaho ko, kaya lang layo kasi. 34 kilometers everyday. Malaking bagay din yung gasolina talaga eh. Lalo sa mahal ng gas ngayon Budget namin sa gas in a month, kaming dalawa, 600. Pareho kasi kaming malayo ng trabaho. Pero salamat pa rin kasi may work. Yun ang importante. Mismong kanto pa rin. Yan na yung Shoppers. Shoppers, Chalo, sobrang lapit. Pwede rin mag-park dito sa tapat? Pwede. Kaya lang wala naman kasi bahay doon. Swerte yung mga nandito kasi nga may mga bisita. Pag may bisita, laki ng space. Namoy may nagluluto. Bango. Di pa kasi kami kumakain, natin namin 2 bata. Kaya naglakad-lakad na muna kami. Ayos din to, tapat ng ano. Alin? Tapat nila yung lapit lang tawid lang Akala nga namin tong area na to, yan yung magiging mga tindahan. Hindi pala, puro bahay din pala. Monstera. May halaman, Monstera, may ilaw. May Monstera sila. Monstera. Medyo kumukulimlim na naman. Malamig nga Ito yung summer na malamig, no? Sabi nga niya, bumili pa tayo ng aircon, tapos sabi niya ganyan. Expected kasi namin magiging sobrang init. Pero malamang maaga pa naman kapapasok lang ng July. Binibenta na for sale. May balak dyan, no? May gusto. Si Radu Piros. Ayan, townhouse. House number 136. Actually, marami nga kasi bumibili, tapos dahil nga maganda ang bentahan din, mga hindi naman dito nakatira, binibenta rin nila. Kaya pinaparent nila. Duplex. Duplex to. Yung kabilang side doon, sa kabila rito ang mga pangmayaman. Single. Dito sa atin mga pang ano lang, pang tama lang. Ito mga duplex. Mas mababa yung numero nila, ano? Sa atin nagsimula, pero pinamatatas ang number. Yan, discuss din natin mamaya yung mga rentals dito ngayon. Ang taas grabe. Grabe na. Hindi mo alam kung sinasamantala na lang din talaga ng mga nakakausap din natin, ano? Pero syempre, mga galing ng hindi galing ng mga ibang Vancouver, Toronto, kasi parang pareho lang. Pero yung mga nandito na, medyo namamahalan talaga. Hindi lang medyo, mahal talaga siya. Mahal talaga. Pag nagche-check kami, kasi may mga nagtatanong din ng mga nasa Pinas na papunta rito. Nagtatanong kung magkano, saan magandang mag-check ng mga rental. May mga sinasuggest kami yung mga talagang rental property. Rental property, hindi yung ganto. Kasi ang hirap pag tao sa tao ang usapan
Baga nasa ano, pagtitiwala na lang. Nasa ina ako Meron din naman pagtitiwala. nakachempuan, di ba? Oo, may nagtiyempo naman talaga. Marami rin. Marami ring sablay. So, hindi gaya ng mga rental property talaga. Kumbaga, yun din talaga ang ano nila, negosyo. Kaya pag nagpapasa kami ng mga nagtatanong, yun ang pinapasa namin. Yung same na pinanggalingan namin na apartment. Medyo luma siya, pero sigurado ka naman. Gaya ng model no sa amin. Morrison yan, Morrison. Ito, Morrison din tong gitna na to eh. For sale. Ito, for sale din. Maxwell, for sale. Yung solid ang ano eh. Yung bato, yung step niya. Ano ba to? J-Man ata itong katabi na to eh. Mahilig sila sa ahil. Pero paganda sa kanila may ano, may parang porch. Ah, yung kanto na yun, kapareho din na sa amin yan. Yan yung dating ano, naging show homes to. Ito yung pinuntahan naming show homes din na pangalawa. Oo nga pala. No? Kamukha nga doon. Ano? Yan yung pinaka show homes nila. Tapos maglakad, ayan. Bumili ang dalawa ng Jollibee. Libre si Jonas. Bali wala lakad dir. Ha? Sige pala yung t-shirt. Sakto lang. Okay lang? Ayun. Diet ka, di ba, Jermaine? Payat na ng mukha mo. Burger lang. Dati yan, kakain yan ng marami eh. Ayun, yum lang. Yum burger din. Aloha. Kain tayo. Nagbenta ka na ng card, Jeremy, Jonas? Ayan na. Solved na. Busog na. Pakakain lang ng hapunan. Dali na mabusog eh, isang burger eh. Ay mo, yung yum lang eh. Ay, Kasi dati yun. Kulang. Kulang. Ay, ano pa yan, may mga fries, kumani-kani. Yeah. Ngayon yung burger lang, solved na. Sa kanalo ha. Busog na, busog na. Ayun nga, na ano namin, napansin lang namin, tsaka, yun, kanina, naglalakad-lakad lang kami dyan, tapos napansin namin yung mga for rent, for, ano, yung for sale. Dami ng for sale. Tapos yung mga bagong tayo na wala pang mga laman. Sobrang ano, yung, kumbaga, ang daming lumilipat dito sa Calgary, pero, hindi, ano eh, kumbaga, hindi, nagugulat din sila doon sa presyo ng mga ano. Kasi parang sa gaya ng mga lumilipat dito galing sa mga Renta. talaga malalaking city eh. Pagdating dito halos parehas na lang din ang renta. Ang mga lumilipat kasi mga galing nga ng ibang city na syempre. Pero para sa kanila mura pa rin eh. Ang mahirap yung mga galing ng yung iba galing ng Pinas. Kasi nga mga student. So syempre hanap sila ng rental dito. Pagdating dito sobrang mahal. Kasi dito sa area namin, siguro iba-iba rin, pero dito sa area namin, nasa 2,000. Mahal eh. Ang renta. Ano lang yun ha? Yung kapag kaganto yung merong finished basement at saka taas, so may by level siya. Yung sa taas, 2,000. Yung sa baba, 1,500. So para pag nirenta kami yung buong bahay, aabot siya ng 3+. Parang ang hirap na nga rin makakuha ng 1,500 sa ano eh, basement eh. Hindi yan basta-basta eh. Tapos, depende sa ano community pa. Nagtataas pa lagi, taon-taon. Yun nga sa kasama ko, ano sila, basement. Nag-start sila ng 1,400 eh. Ngayon, nasa 1,600 na sila eh. Kaya naisipan na rin nilang lumipat. Kasi yung nanay niya nakatira sa Calgary housing. So, medyo mas mura. Nasa 1,200 yata, parang 1,300. Eh, nakabili na yung kapatid niya ng bahay. So, wala lang kasama yung nanay niya? Doon sila, hindi, dilipat sila lahat doon, nanay niya, tsaka yung kapatid niya. Okay. Lilipat sila doon, tapos sila naman, yung kasama ko, tsaka yung asawa at anak na, lilipat doon sa pinag-alisan. Siya yung magta-take over. Pero kung, ano, kung nireport nila na lilipat na sila, may nakapila pala ron. Kasi nga Calgary housing siya, maraming nakapila na ano. So, buti umubra yun. Yun nga eh. Ay, nangyari, kamag-anak naman eh. Kumbaga, nakaregister pa rin doon sa kapatid niya yun. Yung ano, yung lahat. So, magbabayad na sila doon sa kapatid niya. Pero maraming gumagawa dito niya na yung magre-renta, tapos ipaparenta pa.
Oo, marami rito yun. Yung rerenta ng isang buong bahay. Tapos paparentahan yung Tapos paparentahan yung basement o kaya yung kwarto. Parang, kumbaga, masusulit niya yung ano niya, yung pag-rent niya, kahit pa paano makalibre siya. Kasi ang dami rito, mga bumibili ng bahay, mga wala naman talaga sa Calgary. Kasi nga, mas mura dito, ginagawa, bibili sila, tapos paparentahan. Nangyayari yun. Kaya, parang hirap, kasi nakukulangan na nga daw sa sa mga housing. Kaya nagtataas ang rental. Pag nagparenta nga ngayon yung sa mga condo, pag meron silang showing nung nung apartment, dami. Yung isa nga isang unit lang 1,000 yung pumila. Just imagine paano ka makakakuha. Parang ang late ng chance para mapili ka. Yeah, tapos yung iba niyan, bulungan na lang. Nag-o-offer na talaga. Kunyari, nag-o-offer ka ng 100 more para dun sa unit. Para mabigay lang sa'yo. Parang lumalabas talaga yung greediness nung landlord Or yung nagbabribe ka, parang tsaka din nga sa diba, yung mga nagpo-post sa marketplace. Sinibenta yung itong bahay na alam mo naman magkano binili dati sobrang taas. Ang katwiran niya, mahal ang bilihin ngayon, mahal din ang renta, mahal ang So, tsaka ako nasanay pag mababa na yung mortgage. Tsaka niya bababaan. Pero sa ngayon, yun daw ang presyohan. Ganun talaga. Sumasabay talaga sa hindi mo rin masisi. Sumasabay talaga sa flow ng ng presyuhan Kasi mataas din ang mortgage. Kahit nga yung gas Yung tiga Vancouver na galing dito ng last time na pamilya. Sabi, mura ng gasolina dito. Sila Aero, sabi niya, ang mura dito Kami namamahala kami. Kasi syempre dito na nga kami. Sila namumura pa sa Vancouver daw, halos $2 na. Kaya plus pagdating pa nila rito, yung ang tax ang baba, 5%. Yun naman ang kagandahan ng Alberta. Kaya lang, dito sa Calgary, medyo talagang crowded na. Medyo marami na talaga. Pati sa trabaho, ang dami na apektado yung pag nag-a-apply, mas marami ng competition. Ultimo paghahanap ng bahay. Rerentahan na nga lang. Taon pa. Ang hirap kasi yung magmumula ka ng Pilipinas tapos wala kang kakilala. Bigla ka nilalapag dito. Doon ka mabibigla talaga Bukod sa mabibigla, marami ka pang kalaban sa pag-rent. Sa amin nila yung kumontak nung nakaraan nung kasagsagan ng mga student visa. Yun nga, bibigyan namin yung sa dati naming apartment, yung Main Street. Kasi marami sila Main Street, yung Rent Pastor, yung mga legit talaga ng mga nagpaparenta. Mga company talaga. Kasi unang-una ay naman namin mag-suggest na ito, kakilala namin. Siyempre, mahirap yung ganun At least yung mismong company, sila na bahala mag-usap. O kontakin na lang nila. Meron din mga nagpapaano, kaya lang, pasensya na kayo kasi busy rin kami sa trabaho. Yung pakiting na naman to, ganyan pa. Hindi naman namin masilip lahat. Kasi siyempre, yung time namin pag-uwi, gaya ko pag-uwi ko, 6 o'clock ang labas ko, minsan lagpas pa. Nakakauwi ako 6:30 to 7 na. Yeah, wala na rin time. Usually na pag day off naman, busy naman kung hindi sa grocery, sa order. Pag may time, talaga naman ninaan namin. Pero talaga may tulong lang namin, ibigay yung mga info talaga. Pero yung kakausapin mo mismo yung tao or nagpaparent, mahirap kasi yun. Tsaka mahirap yung kasi naghihinga ka ng parang down payment, diba? Tsaka syempre, iba nung kailangan ng guarantor. Mahirap naman syempre, unang-una. Hindi naman natin kilala sila na personal, ganyan. Mahirap din talaga. At ano mangyari sa amin ang sisi. Kaya mas maganda talaga yun. Sila ang tumingin mismo. Yung sa amin, ang tanging may tutulong namin, mga information. Saan kayo magandang tumingin. Kumbaga yung mga yun, hindi nga ganun kagaganda yung mga Main Street kasi nga mga lumang yun. Pero, to start, mas maganda meron kayo. Mas established yung mas established, mas mura. Ewan ko na lang din ngayon kasi nung umalis kami doon yung 2-bedroom, nung umalis kami doon nasa 1.2. 1.225. Ngayon, pero libre lahat. Ang babayaran mo lang is yung kuryente na $50. May internet na yun. $50 yun, flat rate. Yun na yun.
may internet na yon, may tubig, yung electric, babayaran mo 50 lang. Pero ngayon, di pa alam kasi malamang sa nagbago na. Malamang nagbago na. Pero for sure, magbago siya. Mas mura pa rin siya compare mo sa siguro. sa mga nagpaparenta talaga. Kaya lang, mahirap din makakuha doon ng pwesto. Kasi laging puno din. Lagi rin puno yun. Kaya tsambahan, tsaka swertihan. Kasi yung mga galing ng Pilipinas, talaga, sugal. Marami rin naloloko, marami rin naman na nagiging successful. Kagaya nung yung mag-asawa rin na nag-rent din sa studio type. Naman sila sa studio diba? Type sa downtown pa, magkano lang, di ba? Mura. So, sabi ko nga, okay na yan. Wala nga raw bedroom. Pero okay na nga ako yan. At least, kumbaga, yun yung renta nyo. Hindi na masyadong much within downtown pa. So, sobrang accessible. Siya, lapit niya sa trabaho, di ba? Work from home pa nga siya. Pag kailangan man niya, sobrang lapit lang. Kaya, swertihan din talaga. Pag na-tsempuhan. Hanap lang talaga. Pero, ganun talaga yung, kumbaga yung market. May mga talaga nang-aabuso na eh. Oo. Sumasabay doon sa kaso trend. wala. Ang hirap pa rin hirap mabago nun. Kasi yun ang nangyayari ngayon talaga dito. Maraming nananamantala na magparenta. Kasi nga, sobrang taas din naman talaga ng tumasang property tax, tumasang mortgage, interest rate. Hindi mo rin no choice. Kaya lang, iba talagang yung iba nga, nagpaparent, garage. Parang 1,500 pa. 1,500, sabi nga ng isa. Meron bang yan? Meron ba kwarto yan, tsaka washroom? Iba sobra naman eh. Ay, iba nga, kalokohan. Kaya isang buong bahay, 3,500. Grabe yun Kumbaga, hindi pa siya kumbaga, may nakarenta sa taas. Pag yung taas ang nakuha mo, 2,000 sa baba, 1,500. Kaya, ang hirap. So, tsaga-tsaga lang kayo. Pag nag-aanap kayo at balak nyo lumipat ng Calgary. No. May mahanap. Isipin nyo na lang panimula. Pag nandito naman na kayo, mas madali nang makakilos. Step by step. Yeah. Mas madali na makakilos. Kesa sa yung wala, no choice. Kuha na lang ng kung ano meron. Usually, pang isang taon yan pag nag-renta ka. Nag-rent, Isang taon yung kontrata nun. So, kung medyo hindi mo nagustuhan, taste lang ng konti. Mahanap na lang uli ng panibago. Kaya kami talaga nag-decide talaga kami bumili ng bahay. Naswertehan lang din talaga na... Pahirap na kasi ng pahirap. Before magtaas lahat. Kasi nung time na yun, sabi namin, tumatas yung tumatas na yung renta. Bili na talaga tayo. Try tayo. Naman. Yung mga nakasubaybay sa amin nun, nakakita nyo naman kung paano yung hirap tsaka yung struggle din namin nun. Struggle namin, di ba? Struggle namin. Sayang si Jermaine. Nagsasayang ng pambaon. Tigasaing. Ganun talaga. Yun ang kanyang toka. Saing at hugas. So, ayan, yung mga nag-ano dito kami sa area ng Northeast. Marami nagsasabi ayun na sa Northeast kasi raw magulo. Pero so far naman dito sa area namin. Hindi naman siya magulo na may mga nagwawala or mga Alam niyo naman kasi yung community ng mga na maraming tao, ganyan. Actually nga, paggabi nga, medyo makita mo, mga naglalakad lang sila, ganyan, nagagantuhan. Pero yung nanggugulo na nagbabandals, nagkakalat, naninira, wala naman. Wala namang ganun. Kasi yung iba pag naghahanap, maraming mga comment, pangit sa community na yan, pangit sa ganito. Nasa sa inyo na lang yun kung paano nyo kumbaga iti-take yung yung community kung pangit ba or hindi. May mga maalis din, may mga nag-i-stay din. So far, okay kami dito. Sabi ko nga, ang lapit namin sa lahat. Yun ang importante, yung accessible ka sa mga kailangan mo. Tsaka kung hindi ka naman ginugulo or hindi ka naman ang gugulo, wala naman mangyayari. Diba? Gaya namin, kami taong bahay lang kami lagi. Tapos lumalabas man kami, lakad-lakad lang. So nakikita din naman namin ng community na hindi naman ganun hindi naman ganun talaga kagulo. Sa driving, medyo medyo off nga lang yung mga pagdadrive nila, pero ganun talaga. Ikaw na lang mag-adjust. Ganun talaga may may mga rules sila na na gusto nila mangyari, pero alam mo naman illegal yung mga move na ganun o pagdadrive na ganun. Kaya lang
ito na lang talaga, dahan-dahan na lang. So, doble ingat na lang talaga. So, yan. Kaya pag naghanap kayo ng rental, search nyo mabuti. Kung saan kayo talaga. Yung mag-fit yung mga gusto nyo. Fit na mga pangangailangan. Gusto nyo malapit sa school, malapit sa mga grocery, malapit sa work. Yun yung mga dapat tandaan mo bago ka kumuha rin. Yun din, yung nakuha namin na apartment sa may main street na yun, sa may Center Street. Napakalapit sa downtown noon. Lapit sa lalakarin mo lang yung grocery, superstore. Yun ang na-miss ko sa apartment kasi as in across lang yung superstore. Tapos maglalakad ka lang ng mga 15 minutes papunta ng Walmart. Na. Sa may Deerfoot City. Yun ang nakakamiss sa area. Tapos may sa kabilang naman yung dalawang school. Yung mga bata nilalakad lang as in yan lang ang school. Likod bahay lang. Tapos yung soccer field. Tapos may yun yung mga swimming pool. Yung recreation. Aquatic. Meron din doon. Kasi Jeremy after school, lagi may activity ron. Kasi yung maganda talaga lalo pag kami maliliit kang anak. Hindi mo na alalahanin masyado. Although medyo maingay kasi marami kayong apartment kasi parang condominium so dikit-dikit. Pero okay pa rin. Hindi pa rin hindi pa rin yun yung mga negative na magpapaalis sa'yo. May mga nag-aaway pa nga din doon ng mag-asawa, di ba? Pero ganun talaga yung buhay. Sanay naman. Basta pasok sa mga pangangailangan nyo. Tsaka sanay naman tayo sa mga sa mga ganun. Hindi naman kami pinanganak na sa mga malalaking mayayaman bahay o Kaya sanay kami sa lalakad nga kami pag nagpupunta ng Divisoria, punta ng Bambang. Chinelas lang. Kumbaga, hindi namin alintana yung mga ganung bagay. Ang ingay naman dito. Siguro sa iba na sila na, yung gulo naman sa lugar na to. Pero which nakita nyo naman yung community namin. Para sa amin. Happy na kami doon. Happy kami doon. Kasi kahit ano pa man yun, blessings pa rin ng Panginoon sa atin yun. Magkaroon ng bahay o magkaroon ng mirerenta na bahay na masasabi mong kahit temporary lang meron kang nasisilungan. Yun ang importante lalo na sa malamig tayong lugar. Kaya nga. At saka trabaho, yan. Yun nga lang, ang trabaho namin parehong nasa magkalayo. Magkalayo, pero before kasi kami bumalik sa mga trabaho, nakakuha na kami ng bahay. So, wala na yun Ang hirap naman na lilipat ka ng bahay yung malapit sa trabaho. Paano kung hindi naman habang buhay yung trabaho mo, paano kung naisipan mo lumipat? Hindi naman laging ganun di ba? Which is kagandahan sa amin, nasa gitna nga kami. So, malapit sa trabaho, hindi malapit sa trabaho, pareho kami manggagaling sa gitna. So, ayun. Na-share lang naman namin, lalo doon sa mga nagtatanong. Kasi napapansin na naman namin yung mga nangyayari dito sa Calgary, tsaka sa mga group, ganyan. Hindi nga, mga nagtatanong. Dami nagtatanong. Ang hirap maghanap, pero tsagain nyo lang. Kasi saan pa ba't makakarating din kayo dito at makikita nyo ang kalakaran. Importante lang makarating kayo. Yun ay pinaka-importante pag nandito na kayo tsaka kayo gumawa ng mga hakbang para i-improve yung buhay nyo kahit pa unti-unti lang. Oo. Mahalaga meron kayo nasimulan. Kasi yung mga iba namin ito, balang araw magkakaroon. Natural. Lahat naman tayo Kumbaga, lahat tayo may pangarap sa buhay. Kaya kanya-kanya lang tayo ng paraan para mapuntahan yan o makamit yung pangarap. Minsan nga makita mo mas maganda na yung yung status niya sa buhay samantalang nauna pa tayo sa kanila, ganyan. Hindi yun ang batayan talaga sa diskarte lang talaga Diskarte, tsaka kung paano mo ito. Di ka naman nagra-rush sa buhay mo. Mahalaga marating mo yung plano mo. Wala naman naghahadali sa'yo as long as tinatahak mo yung tamang daan. At wala ka na natatapakan na iba. So, yan lang. Na-share lang naman namin sa inyo. Kasi lalo sa mga nagtatanong, importante yan. Kung PM na lang para mas bigay namin sa inyo mga ibang detalye. Mas madali yan. So, paano guys? Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.